Narito naman po ang mga kwento ng mga taong nagkahiwalay at nagkalayo, ngunit pare-parehong pinagtagpo at pinagbuklod ng ating programa. Isang inang halos isigaw sa langit ang pangalan ng nawalay na anak. At isang dating kasambahay, nangangarap masilayan ang dating alagang ngayoy tila isang bituing tinitingala ng marami. At ang kambal na pinaglayo ng pagkakataon at tadhana. 22 taon na ang nakararaan nang harapin ni Gemma ang pinakamalaking dagok sa buhay niya bilang isang asawa at ina. Hindi kasi makasundo noon ng kanyang asawa na si Jerry ang mga magulang ni Gemma. Kaya mula Mindoro, tumulak si Jerry pa Maynila at naiwan kay Gemma ang 8 buwang anak na si Jenaline at ang sanggol na pinagbubuntis nito. Mahiya ako nung walang ama yung mga anak ko. Parang sumama na lang ko sa ano ko. Ngunit nang magpaalam si Gemma sa mga magulang na susunod siya sa asawa, hindi niya nakuha ang kabuang basbas ng mga ito. Sa katunayan, ang mga magulang na niya ang nagsabi na iwanan na lamang ang panganay na anak sa Mindoro. Sabi ng magulang ko, pagdalhin mo yan, mayroon naman kang isa sa tiyan mo na anak. Baka maghihirap pa daw kaming mabuti. Wala kaming trabaho. Simula ng araw na yun, hindi na muling lumingon si Gemma sa iyak ng sanggol na nangungulila sa ina. 1 taon pa mahigit yun, iniwan ko. Hindi ko alam kung may galit ba siya sa akin. Depende siguro, sir, o anong sinasabi sa mga magulang ko, sinasabi ba na ganun. Mabilis na lumipas ang 2 dekada. Subalit ang muling masilayan ng anak na iniwan sa Mindoro ang tanging pinaghahawakan ni Gemma para ituloy ang buhay. Anak, Jenaline, kahit lumuhod ako sa harap mo, patawarin mo ako, anak. Sa kabilang bahagi ng Pilipinas, isang babae ang nakilala namin na ang pangalan ay tugma sa ngalang madalas tinatawag ni Gemma, si Jenaline. Kuya, ikaw si Lito? Opo. Ano apelido mo? Dito kapilitan ko. Kapilitan. Yung mga magulang mo nasaan? Sa Sulut Lake po. Matagal mo na hindi nakikita yung mga yun? Opo, 5 taon na po. 5 taon na. Isa si Lito sa inimbitahan naming sumama sa aming biyahe. Siya ang sanggol sa sinapupunan noon ni Gemma nang tumira sila sa Leyte. Pero ngayon, may sarili na rin siyang pamilya sa Tarlac. Sa pagkakataong ito, pinagbuklod ang mag-anak ng iisang hangarin, ang muling makapiling si Jenaline. Pero sadyang espesyal ang biyaheng ito para sa mag-anak. Alam niyo ba kung bakit? Nasa 3 palapag lamang kasi ng barko ang taong hinahanap nila. Inimbitahan namin si Jenaline para sa isa pang interview at malugod niya naman kaming pinagbigyan. Pero sa puntong ito, siya ang maraming itatanong sa taong ihaharap namin sa kanya. Sino asawa mo dyan? Sino asawa mo? Tita ko sa asawa ko. Kilala mo ba sila? Yung nung pinanganak kakilala mo yung mga magulang mo? Ano pangalan magulang mo? Gemma. Tsaka? Ay! Ikaw yung anak ni Gemma? Ay, Diyos ko po, Ginoo, Panginoon ko, salamat Lord. Salamat, Panginoon. Ay! Bakit kayo nagkaganyan? Tunay na ngang naging madamdamin ang mga sumunod na tagpo. Sana hindi ka masalit sa akin. Madaming dinanasihirap ko doon. Kaya hindi ako Sino kasama mo nakapasok sa kanya talaga. Sa higpit ng yakap ni Gemma,
Pilit niyang pinupuna ng 2 dekadang pangungulila sa anak na iniwan. Talaga, hindi na sana maulitin pa yung ganun. Yung tanong, galit ko ba sa nanay mo nung iniwan ka niya kahit nung baby ka pa? Nagkaroon ko. Nung wala nalaman ko. Pero nawala rin. Dekada 70, nagsilbi siya bilang kasambahay sa tahanan ng isang sikat na aktres. At ang pangunahing tungkulin niya, maging yaya sa anak nito. Siya si Yaya Dory. Kasi naghahanap daw yung mami ni Lisa Lorena, naghahanap daw ng mag-alaga ng kanyang apo. Yun nga, si Tonton. Yun nga ang mga kwento ni mom sa akin noon and my lola. Sila yung laging natataranta pag akwari may convulsion ako. Kasi yung convulsion ko talaga, yung tumitirik yung mata. Silang mag-ina, si Lisa at saka yung mami niya, sila ang nagyayakapan. Ang bata, tumirik na yung mata kasi may nervous nga yun si mami, yung lula. May nervous nga siya. Tapos ako naman, sinigawan ko talaga ang driver. Andring, halika, dalhin natin yung bata sa ospital. Pero ang bawat hirap ni Yaya Dory, napuna naman daw ng masasayang sandali kasama ang lumalaking alaga. Nalala ko yan una, dinala ko yan sa luneta. Ay naku yan, ang batang yan, mahilig yan sa balot, na maliit pa. Pag may dumadaan na balot, ganyan. Nanay, lut. 3 nanay ko noon eh. My lola, my mom, and Yaya Dory. So sila yung talagang 3 nanay ko sa buhay ko. Pero pagkatapos ng halos 10 taong pag-aalaga kay Tonton, kinailangan na raw bumalik ni Yaya Dory sa kanyang sariling pamilya. At natuldukan ang ugnayan nila ng pamilya ng anak-anakan. One day, I come home, wala na siya. Hindi ko na wala na akong balita. Sa'yo na to. Yaya Dory, Tonton ba ito? Ay, kaya bilang pagkilalahandog namin sa iyo ang pagkakataong sariwain ang nakaraan, uwis ko lang. Pagbabalik. Nandito po ako ngayon sa Luneta. Samahan niyo po akong tagpuin ang aking yaya na hindi ko po nakita for almost 34 years. Marami po kaming alaala dito sa Luneta. Samahan niyo po kami.